Tayong lahat ay manalangin. Banal, mapagbiyaya at mahabaging Amang Diyos, taos-puso kami nagpapasalamat sa iyo dahil nahabag ka sa amin na namuhay noon sa mga pagsuway at kasalanan, sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng iyong buto na anak na si Jesucristo, na siyang tumanggap ng kaparusahan doon sa krus sa halip namin at ginawa mo kami mga banal na anak. Nagpapasalamat din kami sa pag-ibig mo na hindi nagbabago sa natitirang bahagi ng aming buhay. Bagaman kami ay mahina at nagkukulang, at sa pagpapahintulot sa amin na mabuhay ng may pag-asa sa Diyos at makibahagi sa dakilang gawain ng Ebanghelyo ng Diyos. Ngayon, nagpapasalamat din po kami sa pagpapahintulot ninyo na magkatipon ang mahalagang brothers at sisters na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon upang pag-aralan ang salita ng Panginoon, upang papurihan ng Panginoon, at upang pagsaluhan ng banal na fellowship ng magkakasama. Sa oras na ito, nawa ang Espiritu Santo mismo ang sumama at kumilos sa amin upang ang salita ng Diyos na ipapangaral ay maunawaan at malalim na maitanim sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pagkalooban ninyo kami ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso, ng kaaliwan at kalakasan. Tulungan ninyo kaming malaman ang mga bagay na dapat naming malaman upang ang aming mga lakad ay maging matatag sa salita at kami ay mamuhay sa katotohanan. Kung may anumang bagay sa aming buhay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin, anumang mga pagsuway o kasalanan, mahiyag nawa ang mga ito sa liwanag ng salita at linisin kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon, ng salita, ng banal na Espiritu, at tulungan kaming tumayo ng matuwid at lumakad ng nararapat. Naway puspusin ninyo ng nararapat na biyaya ang mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, saan man sila naroroon. Samahan ninyo ang lahat ng lugar sa buong mundo, saan man ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ihag ninyo ang gawain ng Panginoon at hayaang magkaroon ng kapangyarihan ang salita at lumaganap ng husto upang maraming kaluluwa ang mamunga at maging kagalakan at kaluwalhatian sa Diyos. Pakiusap, alagaan mo ang bawat isa sa amin na mahina, may sakit o dumaranas sa iba't ibang pagsubok at kahirapan. Tulungan silang huwag matisod sa anumang pagkakataon kundi tumingin sa Diyos at lumakad sa katotohanan. Ngayon, kami ay lubos na umaasa sa banal na Espiritu para sa bawat bahagi ng pagtitipong ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin na nagligtas. Amen. Buksan natin sa Galatia chapter 3. Galatia chapter 3. Galatia chapter 3 mula verse 1 hanggang 5. Babasahin ko po. O hangal ng mga taga-Galasya, sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si Jesucristo na ipinangako sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng paikinig sa pananampalataya? Napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu? Ngayon ba'y nagtatapos kayo sa laman? Inyo bang naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan? Kung tunay nga na ito ay walang kabuluhan, ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga bagay o sa mga gawa ng kautusan o sa paikinig sa pananampalataya? Basahin natin sa verse 6 kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Ang buwan ng Mayo ay buwan ng pamilya. Merong araw ng mga bata sa May 5. Ang araw naman ng mga magulang ay sa May 8. At sa May 21 ay araw ng mag-asawa. Ibig sabihin, ang dalawang tao ay naging isa, kaya tinatawag itong araw ng mag-asawa. Sa tingin ko, maraming tao ang hindi nakakaalam nito.
kaya mabuting magbahagi tungkol sa pamilya. Ngunit si Pastor Lee ay kasalukuyang nasa mission trip sa Japan. Marahil pagbalik niya ay magbibigay siya ng mensahe tungkol sa pamilya ngayong buwan ng Mayo. Kaya iniisip ko na gagawin ito ni Pastor Lee. Ngayong araw na ito, nais kong magbahagi ng salita ng Diyos na nakasentro sa Galacia. Dahil si Pastor Lee ay nasa mission trip sa Japan at dumalo rin sa spring retreat, hinihiling ko na ipanalangin natin siya hanggang sa kanyang pagbabalik at makiisa ang ating puso sa gawaing iyon. Ang tema ng Galacia ay may dalawang pangunahing bahagi. Una, ang isang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Sa ibang salita, ito'y malinaw na nagpapaliwanag tungkol sa doktrina ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pag-aaring ganap sa pananampalataya. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ang isang tao ay nagiging matuwid at inaaring ganap. Sa madaling salita, ito'y tinatawag na pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nagiging matuwid at naliligtas ang isang tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Heso Kristo. Ang ikalawang tema naman ay tungkol sa isang buhay na pinapangunahan ng Espiritu Santo. Una, mahalaga na magkaroon muna ng kaligtasan. At pangalawa, sinasabi sa Galacia na sino mang naligtas ay nararapat na ipamuhay ang kanilang natitirang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ito po'y una at pangalawa. Kaya ngayon, gusto ko pong ibahagi ang mensahe na pinamagatang ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ang Galacia ay may kabuuang 6 na chapters at nahahati sa 3 bahagi. Sa chapter 1 at 2 ay patungkol sa Ebanghelyo at patungkol sa pagka-apostol ni Pablo sa mga Hintil. Pinapakita dito na hindi ito kalooban ng tao kundi kalooban ng Diyos. Ito isang pagtatanggol sa Ebanghelyo at pagka-apostol. Sa chapter 3 at 4 ay nagpapaliwanag sa doktrina ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa lumang tipan. At sa chapter 5 at 6 ay patungkol sa praktikal na aplikasyon ng doktrina ng pag-aaring ganap ng pananampalataya sa ating mga buhay. Sa aklat na ito, ang mga taga-Galacia, maraming salita ang patungkol sa Diyos Espiritu Santo. Tungkol sa paksang ito, 10 bagay ang nabanggit. At nakasentro sa mga ito ang nais kong pag-usapan kung ano ang isang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Habang sinisiyasat natin ang mga talata sa Galacia na may kaugnayan sa Espiritu Santo, ako'y naniniwala na mas malinaw nating maunawaan kung ano ba ang buhay pananampalataya. Kaya ibabahagi ko ang mensahe na nakasentro sa Galacia. Ngunit una, ang gawain ng pagtubos na naligtas sa atin, na siyang gawain ng kaligtasan, ay ang gawain ng Triune God. Tinatawag natin itong Trinity. Sa makatuwid, ang Diyos ay iisa. Ngunit ang posisyon at gampanin, ito ay nahahati bilang ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya sandali nating pag-isipan ang katotohanan na ang ating kaligtasan ay gawain ng Triune God. At pagkatapos ay higit nating bibigyang pansin ang mga taga-Galacia. Pagkatapos ng Galacia ay ang Efeso. Kung makikita po natin dito po sa Biblia, makikita po natin dito, maliwanag na ipinapaliwanag ang gawain ng pagliligtas. Yung gawain ng pagliligtas ay gawain po ng Triune God. Yung Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, tignan po natin pagkatapos ng Galacia ay ang Efeso. Tignan natin sa Efeso chapter 1. Malinaw na ipiniliwanag na ang gawain ng pagliligtas sa atin ay gawain ng Triune God. Una sa verse 3 hanggang 6, sinasabi ang tungkol sa gawain ng Diyos Ama. Sa verse 7 hanggang 12, binabanggit ang tungkol kay Jesus na siyang ginawa ng Diyos Anak. Sa verse 13 at 14 ay ang patungkol sa gawain ng Diyos Espiritu Santo. Bagamat iisa ang Diyos,
Siya'y kilala sa tatlong persona o hypostasis. Ang gawain ng Triune God ay magkakaiba ang gawain ng bawat isa. Efeso chapter 1 verse 3 hanggang 6. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukupkup upang maging Kanya mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya na walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Dito po sa verse 3, sabi po dito, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ama ni Hesukristo. Ito ang Diyos Ama. Ang Diyos, ang ginawa ng Diyos Ama ay nasa verse 4. Sa pagkapili niya sa atin sa Kanya. At sa verse 5, tayo itinalaga ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Ayon sa pagkapili niya sa atin. Tayo itinalaga. Ang gawain ng Diyos Ama ay siya ang nagplano. Anong uri ng plano ang kanyang ginawa? Mula pa ng pasimula, alam niya na ang tao ay mahuhulog sa kasalanan matapos ang paglikha. Gaya ng nabanggit dito sa verse 4, bago itinatag ang sanlibutan, plano na ng Diyos na isugo si Jesus bilang tagapagligtas. Itinalaga na rin niya ang paraan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Aakuin niya ang lahat ng ating kaparusahan at ibinuhos ang kanyang dugo upang lutasin ang ating mga kasalanan. Bukod pa rito, plano na rin niyang ipahayag ang natupad na ebanghelyong ito. Sino man magsisi at manampalataya ay maliligtas at kukupkupin bilang mga anak. At mula sa pasimula, itinakda na rin niya ang planong pagpapadala sa Espiritu Santo patungo sa mga kaluluwang naging kanyang mga anak. Kanya ring itinakda at pinlano mula pa sa simula ang church, ang grupo ng mga taong naligtas, ay mabubuo. Sa pamamagitan ng church, pinlalo na rin niya na ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. Gayunpaman, ang individual na kaligtasan ay hindi itinalaga. Hindi itinalaga ng Diyos kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi maliligtas. Tinanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng paikinig at pagsampalataya sa ebanghelyo ayon sa itinakda plano ng Diyos Ama na isinakatuparan ni Jesus na kanyang anak. Bilang mga individual, nang ating marinig ang ebanghelyo at sumampalataya, tayo ngayon nakapasok sa kanyang plano, sa kung ano ang itinalaga ng Diyos. Halimbawa, ang mensahe ngayong Lord's Day ay nakatakda na, at nakatakda na rin na ako ang mga ngaral. Gayunpaman, hindi pa natukoy kung sino ang dadalo rito. Kapag pinilit ang sino man na dumalo, papasok sila sa paunang natukoy na plano. Sa parehong paraan rin nangyayari iyon. Kaya, ang gawain ng Diyos Ama ay pinakita rito bilang siya ang nagplano ng ating kaligtasan bago pa itatag ang sanlibutan. Ngayon, ano naman ang tungkulin ng Diyos Anak, si Hesukristo? Sa loob ng kanyang 33 taong buhay dito sa lupa, lalo na sa pamamagitan ng krus, isinakatuparan niya ang gawain ng paglutas sa ating mga kasalanan. Ang gawain ng pagtubos ay inuukol sa Diyos Anak. Kung makikita po natin dito po sa Biblia, sinabi sa Efeso chapter 1 verse 7, sa kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tingnan po natin. Babasahin po natin sa Efeso chapter 1 verse 7. Ang gawain ng pagtubos ay niukol sa Diyos Anak, si Hesukristo. Na isakatuparan niya ito, ang gawain ng paglutas sa ating mga kasalanan. Efeso chapter 1 verse 7, na sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Basahin natin ng sabay-sabay. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Basahin natin sa verse 12, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Sinasabi dito, sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan.
Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo doon sa krus, ang ating mga kasalanan ay napatawad sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ito ang gawain ng Diyos Anak. Kasunod, ang gawain ng Diyos Espiritu Santo, inilarawan sa verse 13. Sa Kanya'y kayo rin naman, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa katutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kalawalatian. Narito ang pinakapunto sa verse 13. Sa Kanya'y kayo rin naman, na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya. Ang salitang sa Kanya ay 2 beses na naulit. Anong ibig sabihin ng sa Kanya dito? Ito ay patungkol dito mula sa ginawang plano ng Diyos Ama at sa pagtupad ng Diyos Anak doon sa krus sa pamamagitan ng pagdana ng Kanyang dugo at sa pagsasakatuparan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sa natapos na gawain iyon sa Kanya at para naman sa atin, ang tungkulin ay simple lang, ang makinig at sumampalataya. Kaya rito, ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo na inyong kaligtasan, ay tumutukoy sa partikular na ebanghelyo na makapagliligtas sa isang tao. At sinabi pa na nakarinig at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tinatatakan. Ibig sabihin, malagyan ng tatak, gaya ng isang opisyal na tanda. Ito'y garantiya ng Diyos na tayo'y pagmamayari niya bilang Kanyang mga anak. Parang isang tatak ng pagmamayari na inilagay sa atin. Ibig sabihin nito na ang Espiritu Santo ay dumating upang manirahan sa atin. Kaya ang gawain ng Espiritu Santo ay ito. Kapag ang ebanghelyo ay naipahayag, tinutulungan niya ang tao upang maunawaan ito. At kapag ang isang tao ay dumating sa pagkaunawang iyon at sumampalataya, ang Espiritu Santo ay pumapasok sa kaluluwang iyon at tinatatakan sila. Ito ang gawain ng Espiritu Santo. Kaya dito sa verse 14, siya ang katibayan ng ating mana. Ang mana rito ay tumutukoy sa makalangit na mana na ating matatanggap. At ang kahulugan nito na ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating mga kaluluwa, ang garantiya para sa mga pagmamana ng manang iyon. Sa 2 Korinto chapter 1 verse 22 sinabi, ibinigay ang Espiritu Santo bilang tatak at garantiya ng pagiging anak. At sa 2 Korinto chapter 5 verse 3 hanggang 4, itinuturo nito na kapag bumalik si Jesus, ang ating mga katawan ay muling bubuhayin at ang Espiritu Santo na nasa atin ay siyang garantiya ng muling pagkabuhay ng ating mga katawan. Sa parehong pagkakataon, ang gawain ng Espiritu Santo ang magbabago sa atin bilang mga anak ng Diyos sa larawan ni Kristo. Ang lahat ng prosesong ito ng pagliligtas at pagbabago sa atin ay gawain ng Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo. Lahat ng bagay na nagdadala sa atin sa kaligtasan at nagbabago sa atin ay gawain ng Espiritu Santo. Isang mahalagang puntong dapat nating tandaan ay ito. Ang Espiritu Santo ay ang walang hanggang Espiritu. Kaya sinasabi sa Hebreo chapter 9 verse 14, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay inilarawan na walang hanggan. Gayunpaman, maaari nating makilala ang gawa ng Espiritu Santo sa lumang tipan at ang gawa ng Espiritu Santo sa bagong tipan. Pagkatapos na maisakatuparan ni Kristo ang ebanghelyo sa pamamagitan ng krus. Sa lumang tipan, bago pa maisakatuparan ni Jesus ang ebanghelyo, ay marami ang mga halimbawa patungkol sa Espiritu Santo. Sa panahong iyon, ang Espiritu ay ang Espiritong dumarating sa mga tao para sa natatanging gawain. Siya ay dumarating sa isang tao sa isang pagkakataon upang maisagawa ang tungkulin at pagkatapos ay umaalis. Sa madaling salita, siya ay ang Espiritong dumarating para sa layunin ng pagbibigay kapangyarihan at para sa gawain. Subalit sa panahon ng bagong tipan, pagkatapos na maisakatuparan ni Jesus ang ebanghelyo, ang Espiritu Santo ay dumarating upang manahan sa ating mga kaluluwa ng permanente. Mayroong pagkakaiba rito. Sa lumang tipan ng Espiritu Santo ay dumarating sa tao at kapag sila'y nagkasala, ito'y umaalis. Kaya sa awit 51 verse 11, pagkatapos na magkasala si David ng pangangalo niya at pagpatay, sa pamamagitan ng pagsusugo kay Urias na sa isang digmaan para siya'y mapatay, siya'y nanalangin. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Siya'y nanalangin ng ganito sapagkat naunawaan niya na ang Espiritu Santo ay maring umalis. Sinabi niya, at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin.
Gayunpaman sa bagong tipan, ang Espiritu Santo ay ang Espiritong nananatili, gaya ng nabanggit kanina. Hindi siya umaalis sa mga nananampalataya kahit na sila ay makagawa ng kasalanan. Kaya sinabi sa 1 chapter 14 verse 16 hanggang 17, "At hihingin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y nananatiling kasama ninyo at siya'y mapapasa inyo. Ang Espiritu Santo ang dumarating sa isang taong naligtas at nagpahayag at naglagay ng katubusan ay nanatiling kasama nila magpakailanman. Siya ay nananatili sa kanila magpakailanman. Kapag ang isang mananampalataya ay nagsimulang ibigin ng sanlibutan, siya ay naninibugho. Sinabi sa Efeso chapter 4 na ang Espiritu ay napipighati. Kapag nabibigo tayong mamuhay ng nararapat, kapag tayo ay kumikilos na parang bata pa sa pananampalataya at hindi ginagawa kung ano ang dapat nating gawin, ang Espiritu na nasa atin ay dumadaing. Kaya siya ay naninibugho, napipighati at dumaraing. Subalit hindi siya aalis. Bakit nga ba hindi nawawala ang kaligtasan? Sapagkat ang Espiritu Santo ay hindi umaalis. Kung aalis ang Espiritu Santo, ang kaligtasan ay maaaring mawala. Subalit ang Espiritu Santo na dumating sa mga mananampalataya ay nananatili magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit tiyak ang kaligtasan. Ito ang gawa ng tatlong persona ng Diyos. Ang lumang tipan ay natuturing na panahon ng Diyos Ama. Ang 33 years na taon na buhay ni Jesus sa mundong ito ay panahon ng Diyos Anak. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus nang dumating ang Espiritu Santo sa pangalan ng Ama at ng Anak, ang panahon ng bagong tipan ay tinatawag na panahon ng Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo. Kaya ang panahon ng bagong tipan ay tinatawag din ng panahon ng mga hintil, ang panahon ng biyaya o panahon ng church. At isa pang mahalagang paraan para mailarawan ito ay ang panahon ng Espiritu Santo. Kaya dapat nating maunawaan kung ano ang gawain ng Espiritu Santo at ano ang ibig sabihin ng buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Dapat natin itong masiding naisin upang makibahagi sa gawain ito at upang magabayan ng Espiritu Santo. Ang pinakamainam na paraan upang maunawaan ito ay sa aklat ng mga taga-Galasya, kung saan 10 ulit na binanggit ang Espiritu Santo. Kung susundin natin ang pagkakasunod-sunod kung saan ipinahayag ang Espiritu Santo dito sa Galasya, malinaw natin mauunawaan kung ano ba ang Christian life at ano ang ibig sabihin ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kaya bagamat ito'y paksa patungkol sa doktrina, ito'y napakahalaga. Gamitin natin ang oras na ito upang sama-sama natin itong suriin. Ngayon, dumako po tayo sa Galasya chapter 3. Galasya chapter 3. Una, ang Espiritu ay nabanggit sa verse 1 hanggang 6. Galasya chapter 3. Umpisahan po natin sa verse 2. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng paikinig sa pananampalataya? Punta po tayo. Tingnan po natin sa verse 5. Ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa paikinig sa pananampalataya? Una, habang binabanggit ang Espiritu Santo, ang talata ay binibigyan diin yung tiyak na oras kung kailan natanggap ang Espiritu. Tinatanong dito kung ang pagtanggap ba ng Espiritu ay resulta ba ng mga gawa ng kautusan o ito ba'y mula sa paikinig at pananampalataya? Kaya kailan natin natanggap ang Espiritu Santo? Dapat natin tingnan dito sa Efeso chapter 1 verse 13 na nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Sa eksaktong oras na ating narinig at sumampalataya, dumating sa atin ang Espiritu Santo. Kaya sa anong tiyak na bagay ba ito? Ba tayo ginagabayan ng Diyos upang manampalataya? Pinahintulutan tayo ng Diyos na mapakinggan at sampalatayanan ang salita ng Ebanghelyo. At ano ang eksaktong nilalaman ng Ebanghelyong ito na si Jesus ang ating tagapagligtas at sa pamamagitan ng kamatayan niya dun sa krus at sa kanya muling pagkabuhay, nilinis niya ang lahat ng ating kasalanan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap.
Isinakatuparan niya ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi sa Biblia, sa kanya ay meron tayong katapusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa oras na sampalatayanan natin ang katotohanan ito, nang iyong mapakinggan ito at tunay na itong sampalatayanan, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Ito isang tunay at tiyak na katotohanan. Malinaw itong binanggit dito sa kasulatan. Kaya sinasabi dito sa verse 5, ang Diyos ba ay nagbibigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Kapag ang talata ay tumutukoy sa Kanya na gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ano yung tiyak na himala na ginawa ng Diyos? Ito'y tumutukoy sa gawain ng pagliligtas sa atin, ang ating kaligtasan. Ito yung gawain ng pagbibigay ng Espiritu Santo. Ginawa ba ito ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa paikinig sa pananampalataya? Nang ito'y mapakinggan natin at sinampalatayanan at dumating sa pagkaunawa, ang Espiritu Santo ay dumating sa ating buhay. Ngayon pa man, maraming tao ang may maling pagkaunawa sa Espiritu Santo. Karaniwan ng makikita ng mga tao na nagsasabing natanggap na nila ang Espiritu, gayong hindi pa nila natatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan. At may iba naman na may maling paniniwala na natanggap daw nila ang Espiritu Santo pagkatapos na makaranas ng mga hiwaga, gaya ng speaking in tongues o nakakita ng isang himala. Subalit wala po itong kinalaman dito. Ang Espiritu Santo ay dumating nang tayo nakinig at sumampalataya. Ito'y dumating na nakasabay ng kaligtasan. Kaya sinabi sa Biblia sa 1 chapter 7 verse 39, ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Espiritu Santo na ay dumarating sa kanilang mga sumampalataya. Dapat maging malinaw sa atin ang katotohanan ito. Tingnan natin sa verse 14. Galatia chapter 3 verse 14. Upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat nating malinaw sa atin ang katotohanan ito. Tatanungin ko po kayo po ba ay naligtas na? Sigurado ba kayo natanggap na ninyo ang Espiritu Santo? Tunay bang nananahan sa inyo ang Espiritu Santo? Dapat maging lubos na tiyak ang puntong ito. Sinasabi dito sa verse 14, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kapag sinasabi dito ang pangako ng Espiritu, ito'y tumutukoy sa ipinangakong Espiritu Santo. Ang Espiritu na nananahan sa atin ay ang Espiritu na ipinangako ng Diyos na ipinagkakaloob mula pa sa lumang tipan. Ipinauna ng sinabi sa lumang tipan na ibibigay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa kanila ng mga sumasampalataya. At eksakto ayon sa ipinangako, natanggap natin ang Espiritu Santo nang tayo sumampalataya. Kaya pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at bago ang kanyang pag-akyat, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa mga gawa, chapter 1 verse 4, kundi hintayin ninyo ang pangako ng Ama. Sa madaling salita, mula pa noong panahon ng lumang tipan, patuloy na ipinangako ng Diyos na ilalagay niya ang kanyang Espiritu sa mga sumampalataya. Ang ipinangakong Espiritu na ito'y natanggap natin nang tayo sumampalataya. Maraming talata tungkol dito. Ngunit tingnan po natin, dito po sa Biblia isang talata na kumakatawan po dito. Ngayon, lagyan po natin ng tanda yung Galatia. At dumako po tayo sa aklat ng Joel. Dumako po tayo sa Joel chapter 2, verse 28 hanggang 29. Joel chapter 2, verse 28 hanggang 29. Joel chapter 2, verse 28 hanggang 29. Ngayon, kung hindi niyo makita ang aklat ni Joel, baka maramdaman ni Propeta Joel na hindi siya gaanong mahalaga. Gaya ng alam ninyo, ang aklat ng mga propeta ay nagsimula sa aklat ni Isayas. May 17 aklat ng propesiya mula kay Isayas hanggang kay Malakyas. Ngunit sa katunayan, ang pinakaunang isinulat ay ang Joel. Bagaman ang Isayas ay inilagay na una sa pagkakasunod-sunod ng Biblia, sa katunayan ng aklat ni Joel ay naitala pa ng mas maaga. Ang Isayas ay naisulat 2,700 years na nakalipas, ngunit ang Joel ay tinatayang 2,800 years ang nakalipas. Ito ang pinakamatanda sa mga aklat ng propeta. Ngayon, basahin po natin sa verse 28
at 29 ng sabay-sabay. At mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. At maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay bubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Sa verse 28, ang aking espiritu. Sa verse 29, ang aking espiritu. Ang Diyos ay gumawa ng pangako rito, ang aking espiritu. Ang ibig sabihin nito ay ang Espiritu Santo sa lahat ng laman. Ibig sabihin kapag ang Ebanghelyo na isa katuparan at naipalaganap sa buong mundo, ang Espiritu Santong ito'y ibubuhos sa lahat ng laman, sa lahat ng mga mananampalataya sa bawat bansa sa buong mundo. Ibubuhos sa lahat ng laman. Sila mga tunay na nakatanggap ng Espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Kapag tunay na natanggap ng isang tao ang Espiritu Santo, sila ay nagsasalita ng mga bagay na darating. Sapagkat sila ginagabayan at tinuturuan ng Espiritu Santo tungkol sa kung ano ang mangyayari. Sila ay may kakayahang magsalita patungkol sa inaharap. Kamakailan lang, ang United States at ang Israel ay nagsanib pwersa upang atakihin ang Iran. Ang digmaan ay sumiklab sa gitnang silangan. Subalit ito ba ang katapusan? Nalalaman natin na hindi pa. Nalalaman natin ito dahil ang naisulat sa Ezekiel chapter 38 na ang huling digmaan ay kabibilangan ng Russia bilang pangunahing kalaban na ang kasama ng Iran bilang suporta. Ang nakikita natin ngayon ay paunang sulyap. Ito'y trailer pa lamang. Nalalaman natin na may katiyakan na ang huling digmaan ay paparating pa lamang. Kung babasahin ninyo ang Joel chapter 2 at 3, nilalarawan ng chapter 2 ang katangian ng digmaang ito. Sabi sa Joel chapter 2 verse 4, ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo at sila'y tumatakbong gaya ng mga kabayong pandigma. Gumagamit ito ng iba't ibang ekspresyon tulad nito upang ilarawan ang patuloy na labanan. Ngunit sa realidad, ang mga ito'y hindi aktwal na mga kabayo. Hindi sila mga kabayo, sila ay mga robot. Sa ibang mga bansa, sa ibang salita, sa Joel chapter 2, na ipropesiya na nagagamitin ng mga robot sa huling digmaan. Sa mga nakaraang pag-atake laban sa Iran, nagpakawala ang United States ng napakaraming armas. Naiulat na gumamit sila ng maraming bala sa loob lamang ng ilang araw na karaniwang inaabot ng isang buwan upang ma-deploy. Pagdating sa pagpili ng mga target na yun, hindi mga taong gumagawa ng mga desisyon. Ito'y artificial intelligence. Yun mismo ang dahilan kung bakit nagawa nilang magpakawala ng napakaraming missile sa napakaikling panahon. Bukod pa rito, nakita na tayo ngayon ng mga digmaang sinasagawa gamit ang mga drone. Pagkatapos, kung babasahin po ninyo ang Joel chapter 3, binabanggit ang mga ito sa libis ni Jehoshaphat, sa libis ng pagpapasya. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay uupo sa kanyang trono at doon ilalapat ang kanyang huling paghukom. At nasa ng libis ng Jehoshaphat? Kung susuriin mo sa lumang tipan, ito'y matatagpuan sa ibaba laban ng Jerusalem. At kung tutungo ka pa ng pahilaga sa Jerusalem, matatagpuan mo ang Armageddon. Ibig sabihin nito na ang buong rehiyon mula sa Mediterranean Sea sa kaliwa patungo sa Central Mountains at lahat ng nasa itaas at nasa baba nito, ang buong lupain ng Israel ay maging entablado para sa huling digmaan. Alam natin ito. Nagagawa nating banggitin ang mga pangyayaring ito sa hinaharap dahil tinutulungan tayo ng Espiritu Santo at binubuksan ang ating pag-unawa sa mga kasulatan. Bukod pa rito, sinasabi ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Kadalasan, habang tumatanda ang mga tao, madalas silang nawawalan ng pag-asa para sa hinaharap. Gayunpaman, kahit nasa katandaan, nangangarap pa rin sila. Sa madaling salita, nakahanap sila ng buhay na pag-asa. Bakit? Dahil meron silang tiyak na kasiguraduhan na ang kamatayan ay hindi ang wakas, kundi isang daan patungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Pagkatapos ay sinasabi ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. Ibig sabihin nito, ang mga kabataan ay magkakaroon ng malinaw na layunin at pananaw para sa kanilang buhay. Kaya habang inilalarawan kung paano mabubunyag ang mga bagay na ito kapag natanggap na ang Espiritu at nagpapatuloy ang talata at maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibinuhos ko sa mga araw na iyon ang aking Espiritu. Sabi sa verse 32, ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Tumatawag sa pangalan ng Panginoon.
Ang Panginoon sa lumang tipan ay ang Panginoon sa bagong tipan. Sinipi sa mga gawa, chapter 2. At mangyayari na ang bawat tumanggap o tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gawa, chapter 2, verse 21. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay nangangahulugang nauunawaan ang katotohanan patungkol kay Jesus at ipinapahayag si Jesus sa kanyang bibig. Ang Diyos Ama ay nangako na magbibigay siya ng Espiritu Santo sa mga nananampalataya. Kaya ang Espiritu Santo na dumating sa atin upang nang tayo sumampalataya ang Espiritu na ipinangako sa kasulatan sa lumang tipan. Kung babalikan pa natin ng mas malayo, malalaman natin na may katiyakan siya na mismong Espiritu na pinlano ng Diyos na ibibigay sa mga mananampalataya bago pa man itatag ang sanlibutan. Nang itatag niya ang kanyang walang hanggang layunin at itinilaga. Kaya nung araw ng Pentecostes, si Pedro at ang mga nakatanggap ng Espiritu Santo ay nangaral ng Ebanghelyo. Ang mga tao nagtipon mula sa 15, iba't ibang rehiyon ay nakinig ng mensahe. Ngunit mula sa mga nakarinig nito, mayroong mga ilang Hudyo na nanlibag sa kanila. Sinabi, sila'y mga lasing sa bagong alak. Ngunit sumagot si Pedro, sa anong oras ba ngayon? Nakita ba kayo ng mga taong lasing ng ganitong kaaga? Ang mga ito hindi lasing na gaya ng isa na inyong inaakala sapagkat ngayon ikatlong oras pa lamang. Sa Gawa chapter 2 verse 15, na sinipi sa Joel chapter 2, ipiniliwanag ni Pedro na tumanggap sila ng ipinangakong Espiritu Santo. Pagkatapos habang patuloy niyang ipinapangaral ng Ebanghelyo sa Gawa chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mamatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nang araw na iyon, 3,000 tao na kinig ng mensahe ay naligtas at tumanggap ng Espiritu Santo. Kaya ang pinakang Espiritu Santo ay dumating sa araw ng Pentecostes. At ang Espiritu Santo na dumating sa bawat isa sa atin ay siya ring ipinangakong Espiritu na sinabi ng Diyos na ibibigay niya na kapag tayo sumampalataya. Hindi aksidenteng dumating. Ipinangako ito ng Diyos, yung Espiritu Santo. Tingnan natin sa Galatia chapter 4, verse 4 hanggang 6. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukup bilang mga anak at sapagat kayo'y mga anak. Isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ang Espiritu Santong nananahan sa mga naligtas ay ang Espiritu ni Jesucristo, ang anak ng Diyos Ama. Dahil ang Espiritu ng anak ay dumating sa atin, maaari rin natin tawagin ang Diyos na ating Ama. Ang pagtawag sa Kanya bilang Ama ay hindi lamang nangangahulugang pagbigkas ng salita. Itinuturo nito sa atin na nagsimula na ang isang malapit na fellowship at pakikipag-isa sa Diyos. Sa maikling pagtalakay tungkol sa Galatia chapter 3 at 4, ipiniliwanag ng Galatia chapter 3 ang ebanghelyo ng biyaya sa pamamagitan ng pagbanggit sa lumang tipan. 2,000 taon bago dumating si Jesus, sinabi ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang malaking bansa. Ikaw ang aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. At muli, ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Kung paanong sumampalataya si Abraham at inaring ganap, ngayon lahat ng sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ni Abraham. Tayo mga hintil ay naging kabahagi rin sa pagpapalang iyon. Pangalawa, ang ginawang tipan ng Diyos kay Abraham, ang tipan ng biyaya, ang una munang ibinigay. Matapos na ang bayang Israel ay bumaba sa Ehipto at kalaunan ay umalis, nanirahan sila ng 430 years. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang kautusan sa bundok ng Sinai. Ano po ang order? Ano po ang pagkakasunod-sunod? Biyaya muna ang unang ibinigay at pagkatapos ay ibinigay ang kautusan. Ibig sabihin ba nito na pinawalang bisa ang kautusan, ang tipan ng biyaya? Hindi po. Hindi po talaga. Maging mula sa mga tao kapag ang pangako ay naitatag, hindi ito madaling isantabi. Kung gayon, bakit idinagdag ng Diyos ang kautusan matapos ibigay ang tipan ng biyaya? Hindi ito ibinigay para pawalang bisa ang tipan ng biyaya, kundi upang mapatibay itong maitatag. Matibay itong maitatag. Ano pong ibig sabihin nito? Para sampalatayanan ang biyaya, upang sampalatayanan ng katubusan. Dapat muna maunawaan ng isang tao ang kasalanan.
Ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan ay para maging aware ang mga tao sa kasalanan upang sila'y makarating sa Ebanghelyo na isinakatuparan sa pamamagitan ni Jesucristo kay Kristo mismo. Kaya ang kautusan ay idinagdag. Sa makatuwid, ang tipan at ang kautusan ay may parehong layunin. Ang tipan ng biyaya ay isang tipan na nagbibigay ng biyaya, habang ang kautusan naman ay nagtuturo patungo sa biyayang iyon. Ngunit partikular na dahilan ay upang malaman ng mga tao ang patungkol sa kasalanan upang maunawaan nila ang biyaya. Ito ang mensahe ng Galatia chapter 3. Ang Galatia chapter 3 at 4 ay naglalaman ng tunay na kamanghamanghang katotohanan. Sa pagpapaliwanag nito, sinabi ni Pablo na ang tipan ng biyaya ay unang dumating at ang kasunod ay yung kautusan. At pagkatapos ay dumating si Kristo. Para ipaliwanag ito, sinasabi niya na hanggang sa dumating si Jesus at isakatuparan ng Ebanghelyo, tayo ay nasa ilalim ng taga-supil. Gayon din sinasabi sa Galatia chapter 4 verse 2. Subalit siya ay nasa ilalim ng mga tagapangalaga at mga katiwala hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Nakalagay po ito sa Galatia chapter 4 verse 2. Nang panahong iyon, kapag ang isang bata ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya, ang bata ay unang ipinagkakatiwala sa isang lingkod na tinatawag na tutor o tagapagturo hanggang sa pumasok ang bata sa formal na pag-aaral. Humigit kumulang mula 1 hanggang 12 taong gulang. Ang bata ay nanatili sa ilalim ng tagapangalaga na ito. Sa madaling salita, ang tagapangalaga ang responsable sa edukasyon sa bata habang nasa bahay bago magsimula ang opisyal na pag-aaral. Pagkatapos mula sa edad na 13 hanggang sa 25 ang edad kung kailan maaring ganap na gamitin ng anak ang kanyang otoridad bilang isang anak. Ang bata ay inilalagay sa ilalim ng mga tagapag-alaga o katiwala. Bagamat ipinanganak siyang isang anak na lalaki, habang bata pa siya ay hindi pa niya lubos na kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Kaya matapos ang panahon sa ilalim ng tagapangalaga, siya ay ilalagay sa ilalim ng mga guardian o mga katiwala. Ang tagapag-alaga o guardian ay responsable sa pagsasanay sa katangian ng bata mula sa edad na 13 hanggang sa 25, habang namamahala sa pag-aari ang katiwala. Pagkatapos pagsapit ng 25, ang anak na lalaki ay aalis mula sa ilalim nila at magsisimulang gumawa ng ganap bilang isang anak. Gamit ang ilustrasyong ito, ipiniliwanag ni Pablo na ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at inilagay ang Israel sa ilalim nito. Ito'y katulad ng paglalagay ng bata sa ilalim ng isang tagapagturo, mga nangangalaga at mga katiwala. Sa gayong paraan, gumawa ang Diyos sa loob ng libo-libong taon sa kasaysayan. Pagkatapos nang dumating ang ganap na panahon, dumating si Jesus. Isinakatuparan ni Jesus ang Ebanghelyo. Ngayon, sino man magsisi at manampalataya ay naging isang anak. Hanggang sa panahon, iyon, ng sangkatauhan ay ipinagkatiwala sa ilalim ng naturang pangangasiwa. Sabi sa verse 4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, ang itinakdang kapanahon ay dumating, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Basahin po natin. Upang matanggap natin ang pagkukupkup bilang mga anak sa Galatia chapter 4 verse 5. Sa kasaysayan, mula noong ibinigay ang kautusan hanggang sa pagdating ni Jesus, ang mga tao ay nasa ilalim ng taga-supil, ang mga tagapag-alaga at mga katiwala. Pareho rin ang katotohanan sa atin. Bago ang kaligtasan, tayo'y nasa ilalim ng kautusan. Basahin natin sa verse 6, sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at sumisigaw, Aba, Ama. Nang tayo naligtas, ang ating pagkakakilanlan ay naging mga anak ng Diyos. Brothers and sisters, gaano po ito kamangha-mangha? Ako'y naging anak ng Diyos, ang tagapaglikha ng langit at lupa. Iyan ang kamangha-manghang katotohanan. Kaya sinasabi sa 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang maging anak ng Diyos ay tinawag sa isang karapatan at otoridad. Sa ngayon, hindi pa natin ito lubos na nararamdaman. Ngunit kapag tumayo ka na sa harapan ng Panginoon, sa huli ay mauunawaan mo kung gaano kamangha-mangha
ang tunay na otoridad ng pagiging isang anak ng Diyos. At gayon din sa sinasabi sa Roma chapter 8 verse 17, at kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tayo mga anak ng Diyos, kung gayon tayo mga tagapagmana. Partikular niyang sinabi na tayo mga tagapagmana kasama ni Kristo, mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya naman, natanggap na natin ngayon ang posisyon at karapatan bilang mga anak. Pagkatapos, dahil ang Espiritong ng anak, ang banal na Espiritu ay dumating sa atin, tinatawag natin ang Diyos na Aba Ama. Tulad ng pagsabi natin ng tatay nung tayo mga bata pa at ama nang tayo malaki na. Ang pagtawag sa Kanya, Ama, Aba Ama. Ang pagtawag sa Kanya ay nangangahulugan ng malalim na paikisama at pakikiisa ay nagsimula na ngayon. Para sa iyo, sa sandaling naligtas ka, nagsimula ang paikisama at pakikiisa sa Diyos. Ngayon nagsimula na ang pakikiisa at paikisama na ito. Hindi ba dapat malaman natin ito ng isang taong ligtas? Iniligtas tayo ng Panginoon at sinugo ang Kanyang anak, ang Espiritu Santo upang pumarito sa atin upang tayo magkaroon ng paikisama at pagkikipag-isa sa Diyos. Kung mabubuhay tayo nang hindi nalalaman ito, magdurusa tayo na parang maraming pagkalugi. Tignan natin sa unang 1, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Unang 1, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Babasahin din po natin ng sabay-sabay. Unang 1, chapter 1, verse 3 hanggang 4. Ipinahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng paikisama sa amin. At tunay na ating paikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang aming kagalakan ay malubos. Kung titignan rito, ang ating paikisama ay sa mga taong naligtas kasama natin. Diyos Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Diyos Anak na magkaroon ng paikisama sa amin. Dito, ang paikisama ay nagsimula sa pagitan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak na si Jesucristo at sa mga naligtas. Kapag ang isang bata ay pinanganak sa isang pamilya, nagsisimula ang kanyang paikisama sa pamilyang iyon. Gayon din, kapag tayo naligtas, ang paikisama ay nagsisimula sa mga miyembro ng pamilya na naging mga anak ng Diyos. Katulad nito, ang paikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo ay nagsimula na. Kaya kung titignan po natin, sinabi sa 1 Korinto chapter 1 verse 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa paikisama ng Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ang salitang tinawag kayo ay nangangahulugang iniligtas Kanya. Sa paikisama ng Kanyang anak, si Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang sa o kasama ay nangangahulugang magkasama. Inilagay niya tayo sa paikisama. Sa paikisamang iyon, tinutususan niya tayo, ginagabay niya tayo, at pagkatapos ay nagpapalago sa atin, nagpapalakas sa atin, at ginagamit tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At sa gayon ay binabago tayo upang maging katulad ng mga anak ng Diyos. Matatag niya na tayong itinalaga na paikisama na ito hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng basang makinig lang sa mga sermon tuwing Linggo at Miyerkules. Ang hindi paikinig sa mga ito isang mas malaking problema. Ngunit bukod sa paikinig sa mga pampublikong sermon gaya ng tuwing Linggo at Miyerkules, dapat ka ring direktang sumama sa mga pagtitipon. Gayon na nangyari. Ganoon nangyayari ang paikisama o fellowship. Ang paikisama o fellowship ay posible lamang kapag tayo magkakasama. Di po ba? Ang isang pamilya ay dapat magkatipon upang magkaroon ng paikisama o fellowship. Kaya dapat tayong dumalo sa mga cell group fellowship, mga district meetings, mga youth group fellowship, mga district o mga department meetings at magkaroon ng direct na fellowship. Kaya ibinigay niya sa atin ang Espiritu ng Anak upang magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala at paikisama sa Diyos. Ito ay isang bagay na dapat ipagpasalamat. Ang Diyos Ama, ang Diyos, ang ating Ama, ano ang tungkulin na ginagampanan ng Diyos na ating Ama? Isipin mo, ano ang tungkulin na ginagampanan ng mga magulang sa isang pamilya para sa kanilang mga anak? Mari natin itong isaalang-alang.
Una, ginagampanan nila ang pagiging tagapag-alaga. Nangangahulugang itong pinapalaki nila ang mga bata. Sunod, ginagampanan nila ang gampanin ng tagapagtustos o provider. Sila ang isang nagbibigay ng kanilang kailangan. Di po pa? Pagkatapos, ginagampanan nila ang tungkulin ng tagapagtanggol, nagbabantay sa mga bata. Pagkatapos, kapag nahihirapan ng mga bata, sila ang nagpapalakas ng loob at tagapag-aliw. At kung minsan kapag naliligaw sa landas ang bata, ang mga magulang din ang nadidisiplina, nagpaparusa at sumasaway. Gayun din, kapag nangangailangan ng payo o isang tagapagsanay ang bata para sa isang tiyak na landas, sila ang gumaganap bilang isang tagapayo. Maraming tungkulin ng mga magulang, di po ba? Ang pagkakaroon ng paikisama sa Diyos ay nangangahulugan na ginagampanan ng Diyos Ama ang mga tungkulin na ito para sa atin sa loob ng mga pagtitipon sa kongregasyon. Inaalaga niya tayo, tinutustusan niya tayo, at siya ay nagiging ating tagapagtanggol. At siya ating nagpapalakas ng loob, tagapag-aliw, minsan siya ay taga-disiplina sa atin. Minsan ay nagsisilbing tagapayo. Kaya ginagawa niya tayong mga tunay na anak ng Diyos. Pagkatapos, kung may kailangan tayo, maaari nating kausapin Ama. Kaya kailangan lang natin na manalangin at tiyak na nariyan ang tulong ng Diyos. Pagkatapos, ano ang bahagi natin upang magkaroon ng paikisama o fellowship sa Diyos? Ang ating bahagi ay dapat tayo lumakad sa liwanag. Dito sa unang 1, chapter 1, verse 5, para umiral ang paikisama o fellowship, ang Diyos ay liwanag. Dapat din tayo lumakad sa liwanag upang magkaroon ng normal na paikisama. Basahin natin sa verse 1, unang 1, chapter 1, verse 5 hanggang 7. Unang 1, chapter 1, verse 5 hanggang 7. At ito ang mensahe ng aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahayag na Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na sa Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Nangangahulugan ito na binibigyan niya tayo ng kalakasan na humiwalay sa kasalanan sa ating buhay. Ang dapat nating gawin para sa paikisama ay dapat din tayong lumakad sa liwanag. Kung tayo ay may kasalanan at namumuhay sa kasalanan habang ipinapahayag na tayo may paikisama sa Diyos, yun ay isang kasinungalingan. Yun po isang kasinungalingan. Ngayon, pang-apat, dumako po tayo sa mga taga-Galatia chapter 4, verse 28 hanggang 29. Galatia chapter 4, verse 28 hanggang 29. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Verse 28 hanggang 29. Basahin natin ng sabay-sabay. At kayo mga kapatid tulad ni Isaac, ang mga anak ng pangako, subalit kung paanong inusig noon nang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Ang taong ligtas ay isang anak ng pangako at ipinanganak ayon sa Espiritu. Ang kahulugan ng nilalamang ito. Sa makatuwid, hindi maiiwasang dumaranas sila ng pag-uusig mula sa mga ipinanganak ayon sa laman. Iyon ang sinasabi dito. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng maikli ang pinagmulan. Si Abraham ay may dalawang asawa. Ang isa ay si Sarah at ang isa ay si Hagar. Nangako ang Diyos na bibigyan si Abraham ng anak sa pamamagitan ng kanyang asawang si Sarah. At ayon sa pangakong iyon, gaya ng makikita sa Genesis chapter 21, ibinigay niya si Isaac. Kaya si Isaac ay isang anak ng pangako, ipinanganak sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Si Isaac ay modelo ng isang taong naligtas batay sa pangako ng biyaya. Ang pangako na kung sasampalataya ka, ay maliligtas ka, isang taong ipinanganak ayon sa Espiritu. Ngunit may isa pang tao, ang asawang si Hagar. Kinuha ni Abraham si Hagar at isinilang si Ismael. Bakit niya nagawa iyon? Pagkatapos siyang umalis sa Ur ng mga Kaldeo, habang dumaraan sa Haran, nang makarating siya sa lupain ng Kanaan, siya ay 75 na taong gulang na nang umalis siya sa Haran. Ngunit lumipas ang mahabang panahon at hindi siya binigyan ng Diyos ng anak sa pamamagitan ni Sarah gaya ng ipinangako. Kaya't pinakinggan ni Abraham ang mungkahi ni Sarah na kanyang asawa. Kinuha niya si Hagar, ang alipin ni Sarah, at naging anak si Ismael. Sa pamamagitan ba ito ng pangako o sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan bilang tao?
Ito'y kanyang sariling pamamaraan. Hindi siya ipinanganak mula sa pangako. Siya ipinanganak sa pamamagitan ng pisikal at makalamang pamamaraan ni Abraham. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Ismael na ito'y isang anino na sumisimbolo sa lahat ng mga taong hindi pa aligtas na nagsisikap na pumunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gawa ng kautusan. Kaya nga, sinasabi rito sa verse 28, at kayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak ng pangako. Ang taong naligtas, dahil sila ay naligtas batay sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na kanyang ipinangako ay isang anak ng pangako. Basahin natin sa verse 28, at kayo mga anak, mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak ng pangako. Ang taong naligtas dahil sila ay naligtas batay sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay isang anak ng pangako. Dahil dumating sa atin na banal na Espiritu bilang gawain ng Espiritu, tayo pinanganak ayon sa Espiritu. Gayunpaman, maraming tao ang kabilang kay Adan na hindi sumasampalataya. Bukod sa mga lubos na hindi sumasampalataya, sila yung mga nagsasabing sumasampalataya, ngunit sinusubukang pumunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan na sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng kanilang sariling katwiran. Lahat ng gayong tao ay tinutukoy dito bilang mga ipinanganak ayon sa laman. Kung paano ang ipinanganak ayon sa laman ay inusig ang ipinanganak ayon sa pangako. Sa Genesis chapter 21, makikita natin si Ismael ay sinaktan si Isaac. Iyon ang tinutukoy dito. Ang ipinanganak sa laman ay sinaktan ang ipinanganak sa pangako, ang tunay na tagapagmana. At ano ang sinasabi sa Genesis chapter 21 verse 10? Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak. Sa huli, sila'y pinalayas. Sa parehong paraan, sila mga ipinanganak sa laman ay hindi makakatayo sa harap ng Diyos at itatapon sa walang hanggang impyerno. Sa pagsasabing subalit kung paanong inusig noon ang ipinanganak ayon sa laman, ang ipinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. Ito'y nangangahulugang nangyayari ngayon, ang eksaktong parehong bagay. Mga kapatid, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kasaysayang ito. Pareho nag-alay ng mga handog sina Cain at Abel sa Diyos. Si Cain din ay isang taong naglingkod sa Diyos. Gayunpaman si Abel ay kumakatawan sa mga naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, habang si Cain ay kumakatawan sa mga nagsikap na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling sigasig at mga gawa. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi niya tinanggap ang kay Cain. Sa Genesis chapter 4 verse 8, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. Ang ipinanganak ayon sa laman ay inusig ng ipinangakong ayon sa Espiritu. Ganito rin ang kwento ni Jacob at Iso. Si Iso ay ang nakakatandang kapatid at si Jacob ang nakakabata. Bagamat si Jacob ang pangalawa, hinangad niya ang pagpapala ng pagkapanganay at tatanggap niya ito mula sa Diyos. Dahil dito kinapuutan niya siya ni Iso at tinangka siyang patayin na napilitang tumakas si Jacob. Kahit noon, ang ipinanganak ayon sa laman ay inuusig ang ipinanganak ayon sa Espiritu. Kung paano sinaktan si Ismael si Isaac, ang ipinanganak ayon sa laman ay inusig din ang ipinanganak ayon sa Espiritu. Tingnan natin ang panahon ni Jesus. Ang mga religious leader ng mga Hudyo na nagsasabi naglilingkod sa Diyos, ngunit ipinanganak ayon sa laman at walang buhay, ay ipinako si Jesus sa krus. Noong nangangaral ang ebanghelyo ng mga religious leaders ng mga Hudyo na kabilang sa Judaismo, nang umusig sa mga apostol, tinawag nila siyang pinuno ng sekta. Pinuno sa sekta. Ano pong ibig sabihin ng gayon din naman ngayon? Ito'y nangangahulugang isang bagay na patuloy na nagaganap sa panahong kasaysayan ng Biblia. Ito'y totoo noong naitala ang Biblia. Ito'y totoo hanggang ngayon. At maging sa ating sariling henerasyon, ang mga ipinanganak ayon sa laman ay inuusig ang mga ipinanganak ayon sa Espiritu. Gayon din naman ngayon. Ang eksaktong parehong bagay ay nangyayari ngayon. Dahilan kung bakit sinabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kung hanggat nating mabuhay ng matuwid bilang pag-aari ng Panginoon at dahil ang mundong ito ay may iba't ibang mga pinapahalagahan kaysa sa Panginoon, malinaw itong sinasabi na hindi natin maiiwasang humarap sa pag-uusig. Gayunpaman, sa kabila nito, maaari tayong maging matapang. Bakit po? Sa Juan chapter 16 verse 33, sa sanlibutan ay nakaharap kayo ng pag-uusig, ngunit lakasanin ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Sinusunod natin ang yapak ng Panginoon sa sanlibutang dinainan niya.
Kapag umasa tayo sa Kanya at sumunod sa Kanya, nananatili siya sa atin at pagkakalooban niya tayo ng tagumpay. Sa mga tuwid, bagaman hindi natin maiiwasan ng pag-uusig at puot, maaari pa rin tayo maging matapang. At panglima, ito po yung kasunod. Tingnan po natin sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, verse 5 at 6. Babasahin po natin ito. Galatia chapter 5, verse 5 hanggang 6. Galatia chapter 5, verse 5 hanggang 6. Basahin natin. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pananampalataya ay naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran. Kinonekta niya ang pananampalataya at pag-asa. Pagkatapos, pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kinonekta niya ang pag-ibig sa pananampalataya. Nagsasalita siya tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Nakikita natin ang isang taong ligtas ay siyang pinagkalooban ng pag-asa, ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa madaling salita, sila ang mga tao nagtataglay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang Espiritu Santo ang nagpapahintulot sa atin na mamuhay sa pananampalataya na may pag-ibig. Siya rin ang tumutulong sa atin para maghintay sa pag-asa ng katwiran at pinapalakas sa atin ang pananampalataya na gumagawa sa pag-ibig. Malinaw na taglay natin ang tatlong bagay na ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang maligtas ay nangangahulugan na tumanggap ng pananampalataya. Kaya sinabi sa Judas chapter 1 verse 3, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ng pananampalataya na minsan nang ibinigay sa mga banal. Ito ang pananampalataya na minsang ibinigay. Ibinigay ito ng Diyos, hindi po ba? At dahil ibinigay niya ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natanggap natin ang pananampalatayang ito. Gayon din sa 2 Pedro chapter 1 verse 1, sinabi, sa tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sinabing sa mga tumanggap tayo ng pananampalataya. Ang isang taong ligtas ay tiyak na may taglay na pananampalataya. Gayon din, ang pagiging ligtas ay isang direktang resulta ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang bunga ng kanyang pag-ibig. Sinabi sa 1 chapter 3 verse 16, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ang ating kaligtasan ay resulta ng pag-ibig ng Diyos. Sa Apocalypse chapter 1 verse 5, sinabi rin, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kanyang pag-ibig ang nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig na ibinigay niya ng walang bayad. Gayon din sa Roma chapter 5 verse 8, sinabi, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang katotohanan na si Kristo ay namatay sa krus, kinuha ang ating kahatulan at nagdanak ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Kaya ng oras na natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ay natanggap din natin ang kanyang pag-ibig. Sa Roma chapter 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at gayon ding oras natanggap natin ang kanyang pag-ibig. Sa isang taong ligtas ay mayroong pag-ibig. Anong uri ng pag-ibig? Dahil natanggap natin ang kanyang pag-ibig, mayroon na tayong ngayong pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa. Lalo na para sa mga kapatid. Gayon din ang isang taong ligtas ay nagtataglay ng pag-asa. Lahat ng pag-asa sa sanlibutan ay patay na pag-asa. Ngunit ang pag-asa na natanggap ng isang ligtas ay buhay na pag-asa. Kaya sa unang Pedro chapter 1 verse 3 hanggang 4, sinabi po doon, ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Meron tayong buhay na pag-asa, isang pag-asa na tiyak na matutupad. Sa Galatia chapter 5 verse 5, sinabi rin naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran. Ano ang pag-asa ng katwiran? Ito ang pag-asa ng matuwid. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 13 ay nagsasalita, bagong langit at bagong lupa, kung saan ang katwiran ay naninirahan. Tumutukoy ito sa bagong langit at bagong lupa na puspos at tumaapon na katwiran.
Pinanghahawakan natin ng pag-asa ng katwiran, ang pag-asa ng pagpapatatag at tumutulong sa atin na magtiyaga. Mula sa mga sikat na painting, mayroong isang obra maestra na tinatawag na Hope o Pag-asa na ginawa ni Frederick Watts. Dapat po ninyong tignan ito sa internet. Doon sa painting, may isang babae na nakaupo sa tuktok ng globo. Nakasuot siya ng punit-punit na damit. Nakatakip ang kanyang mata. Siya ay bulag. Gayunman, karga-karga niya ang isang alpa o harp. Naputol lang ang lahat ng kwerdas, maliban sa isa. Ano nag-iisang string na iyon? Ito ang kwerdas ng pag-asa. Kaya naman, ang pamagat ng painting na iyon ay pag-asa. Ipinaparating nito na kahit na ang lahat ng bagay ay sira na, hanggat mayroong kang pag-asa, magagawa mong magtiis. Totoo ito. Sinabi sa Hebreo chapter 6 verse 19, taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuario sa kabila ng tabing. Sa kabila ng tabing ay kung saan ang Diyos ay naninirahan. Ito ang pag-asa na nagpapahintulot sa atin na mabuhay sa pananampalataya, tiyak na matibay hanggang sa makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Gaya ng isang angkla na mahigpit na nakakabit sa ilalim ng dagat upang mapigilang lumayo ang bangka kahit na may malakas na hampas na bagyo. Ang pag-asa ang umahawak sa atin ng matatag. Sinasabi ng Biblia na ang pag-asa ang nagsisilbing angkla. Ang Panginoon ay muling darating. Dapat nating makita ang mukha ng Panginoon. Papasok tayo sa walang hanggang langit at matagal na nating inaasam. Isang lugar na walang pagkasira, banal at hindi kumukupas, kung saan ang pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos ay umaapaw. Papasok tayo sa lugar na iyon na puspos ng katwiran. Meron tayong ganitong pag-asa. At dahil may pag-asa tayo, nagtitiis tayo. Sinasabi ng Biblia, naghihintay tayo sa pag-asa ng katwiran. Kaya naman, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay magkakasama. Lagi sila nagkakaugnay. Lagi po sila magkaugnay. Tignan po natin sa Efeso chapter 1 verse 15. Efeso chapter 1 verse 15. Efeso chapter 1 verse 15 hanggang 16. Basahin din po natin dahil dito sapagkat narinig ko rin naman ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Hindi ako tumigil ng pagpapasalamat para sa inyo na binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Sinabi dito ang inyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Sa verse 18, yabang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Sa talatang ito, makikita natin ang pag-asa, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay magkakasama. Konektado sila sa isa't isa. Tingnan natin Colossus chapter 1 verse 4 hanggang 5. Colossus chapter 1 verse 4 hanggang 5. Basahin din po natin sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Sa talatang ito, nakikita natin pananampalataya, pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal at ng pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay konektado. Di po ba? Tingnan po natin sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 22 hanggang 25. Basahin natin. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay pinisikang malinis mula sa isang masamang budi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ang ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Ang Hebreo chapter 10 verse 22 sinabi, tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Sabi dito, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan. Sa verse 24, nakita rin natin dito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Unang Pedro chapter 1 verse 3. Tingnan po natin dito sa ating Biblia. Unang Pedro chapter 1 verse 3.
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. At ito ang pag-asa. Sa verse 8 hanggang 9, hindi niyo siya nakita gayon man inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon man inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Sa verse 3, pag-asa. Sa verse 8 at 9, pananampalataya at pag-ibig. Makakasama po ito. Tingnan natin sa verse 21 at verse 22. Unang Pedro chapter 1 verse 21 hanggang 22, sa pamamagitan niya na nananampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigin kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Sa verse 21, makikita natin pananampalataya, pag-asa. Sa verse 22, mag-ibigan kayo sa isa't isa, buong alab, mula sa dalisay na puso. Tingnan naman natin sa unang Tesalonica chapter 1 verse 3. Titigil na po ba tayo pagkatapos nito? Unang Tesalonica chapter 1 verse 3. Isa pa po. Basahin din natin. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang pananampalataya ay nagbubunga ng gawa. Dahil sa pag-ibig, nagpapagal tayo. Dahil sa isang pag-asa, tumatatag tayo. Ito isang set. Sa loob ng isang ligtas na tao, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay magkakasama bilang isang set or buo. Nasa atin ng mga bagay na ito. Ngayon, tignan natin sa unang Korinto chapter 13 verse 13. Ito ay kilalang talata. Unang Korinto chapter 13 verse 13. Basahin din po natin. Unang Korinto chapter 13 verse 13. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sinasabi dito at ngayon ay nananatili. Sa makatuwid, sa isang ligtas na tao, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ay palagi nananatili. At ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa at pag-ibig. Ang pag-asa ay hindi dapat lumabo. Ang pananampalataya ay hindi dapat lumabo. Ang pag-ibig din ay hindi dapat lumabo. Huwag natin iwan ang ating unang pag-ibig. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tayo ay dapat mamuhay ayon sa kautusan ng pag-ibig. Sa makatuwid sa unang Korinto chapter 16 verse 14, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. At sa unang Korinto chapter 16 verse 22, kung saan ang sino man na hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya, Maranatha. Sa Efeso chapter 6 verse 24, ang biyaya naway sumakanilang lahat na mayroong pag-ibig na hindi kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo, na nangangahulugang ibigin siya ng walang pagbabago. Ngayon, tingnan niyo po ito. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, naghihintay tayo para sa pag-asa ng katwiran. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nabubuhay tayo ng buhay pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Espiritu Santo ay inanahan sa atin, nagbibigay ng saganang pag-asa at ginagabayan tayo na mamuhay sa pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan ay ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na pinapasaganan niya sa loob natin. Siya nagpapalago ng mga ito. Yan ang gawa ng Espiritu Santo. Ang buhay na pinapatnubay ng Espiritu Santo ay ang buhay na umaapaw sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Ito po ang buhay na pinapatnubay ng Espiritu Santo, umaapaw sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngayon, balikan po natin sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 16 hanggang 17. Hanggang 17. Basahin natin. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bagyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa
upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ngayon, dahil ang Espiritu Santo na nananahan sa loob natin, inuutusan tayo ng Biblia na lumakad kayo ayon sa Espiritu Santo. Hindi po ito isang bagay na opsyonal o pagpipilian, ito po'y utos. Sinasabi ito sa kabilang sa isang ligtas na taong mayroong dalawang likas na magkasama. Gaya na makikita natin dito sapagkat ang laman ay dinanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Ang pagnanais ng Espiritu at ang pagnanasa ng laman ay parehong nasa kalooban ng isang taong ligtas. Inilalarawan ito ng Biblia na panlabas na pagkatao at panloob na pagkatao. At inilarawan din ito bilang dating pagkatao at bagong pagkatao. Ang panloob nating pagkatao na nagkaroon ng buhay at kung saan ang Espiritu Santo ay nananahan, ito ang bagong pagkatao. Ngunit sa ating laman, nariyan ang likas na pagkamakasalanan na minanan natin kay Adan. Ito ang panlabas na pagkatao, ang dating pagkatao. Sa makatuwid, sa loob ng isang tao ay may paglalaban sa pagitan ng panlabas na pagkatao at panloob na pagkatao at paglalaban sa pagitan ng dating pagkatao at bagong pagkatao. Kapag ang isang tao ay naligtas, nagsisimula ang labanang ito. Kaya anong dapat natin gawin? Lumakad ayon sa Espiritu. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay dapat malaman kung ano ang kalooban ng Espiritu na magpasakop sa kalooban ng Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Hindi ito nangangahulugan ng pagnanasa ng laman ay hindi nangingibabaw. Sinasabi nito na huwag itong bigyang ng kasiyahan. Kaya ang tanungin ko po kayo, ang masamang pagnanasa ba ay hindi na lumilitaw kahit kailan? Sa inyo ba, wala lang talagang masamang pagnanasa? Hindi ito ang sinasabi na ang pagnanasa na hindi na lumalabas. Dapat nating maunawa ng tama ang talatang ito at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Anong kahulugan nito? Ito ang nangangahulugan kung pipiliin nating sumunod at mamuhay ayon sa Espiritu ay magagawa nating kontrolin ang ating mga pagnanasa. Ibig sabihin ay magagawa nating kontrolin ang mga pita ng laman. Ibig sabihin magagawa nating pigilan ang ating sarili. Naririyan ang pita o pagnanasa ng laman. Ngunit magagawa nating pamahalaan ang mga ito, kontrolin ang mga ito at pigilin ang mga ito. Ano ang paraan upang magawa ito? Yan ay lumakad ayon sa Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at ipinapaalam sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos at ibinibigyan niya tayo ng pagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang niya tayo binibigyan ng pagnanais, kundi binibigyan din niya tayo ng lakas upang mamuhay ng gayon. Ito ang gawain ng Espiritu Santo. Dapat tayong umasa sa Kanya. Lumakad kayo ayon sa Espiritu. Nang tayo naligtas, may mga bagay na dapat tandaan. Narayan ang labanan sa pagitan ng panloob na pagkatao at panlabas na pagkatao, sa pagitan ng dating pagkatao at bagong pagkatao. Mayroong patuloy na labanan sa pagitan nila. Dapat natin itong tandaan. Nang pumunta kayo sa church, nagkaroon ng malakas na ulan, tama? Maring sabihin ng ilan, ayoko na pumunta ng church dahil malakas ang ulan. Ngunit dapat akong pumunta dahil ako'y anak ng Diyos. Opo, ginagawa nila ang ayon sa Espiritu Santo. Tama po ba? Kaya maraming resulta, may labanan sa pagitan nila. Binabanggit sa buong bagong tipan na nilalaman ito. Hanapin natin ang dalawang bahagi. Efeso, Galatia, sa Efeso chapter 4, verse 17. Efeso chapter 4, verse 17. Kaya't sinasabi ko ito na pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pag-unawa, palibasay na hiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katagasan ng kanilang mga puso, sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ngunit, hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, basahin natin sa verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at mabago sa espiritu ng inyong pag-iisip at na kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katunayan, sa katwiran at kabanalan sa katotohanan.
mabago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Sinasabi na alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at kayo magbihis ng bagong pagkatao. Kaya't ang dating pagkatao ay ang laman na mayroong hindi nababagong likas na kasalanan. Alisin ninyo ang dating pagkatao, magbihis ng bagong pagkatao. Kaya unti-unti nating isinusuot ang bagong pagkatao. Tingnan po natin sa Roma chapter 6 verse 3 hanggang 7. Roma chapter 6 verse 3 hanggang 7. Babasahin din po natin. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus, na mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang pagkatawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang mga namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Dito yung mayroong salita na naging kasama niya ng patuloy, naging kasama niya. Tayo ay inilibing na kasama niya. Tayo ay kaisa sa kamatayan na inilibing kasama ni Jesus. Tayo naging kaisa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya tayo nabautismuhan dahil sa tayo sumampalataya sa ating puso. Ang paglubog sa ilalim ng kamatayan ng paglilibing, ibig sabihin na tayo kaisa sa kamatayan ng Panginoon at ang pag-ahon mula sa tubig ay nangangahulugang tayo naging kaisa mula sa pagkabuhay ng Panginoon. Gayon din naman tayo makakalagad sa panibagong buhay. Natanggap ng panloob na pagkatawang Espiritu Santo. Sa mga katuwid tayo naging bagong nilalang. Tayo lumakad sa panibagong buhay bilang mga bagong nilalang. Gayunpaman, meron tayong dating pagkatao. Sa verse 6, nalalaman natin na ang dating pagkatao ay kasama niya nang ipinako sa krus. Nariyan ang likas na pagkamakasalanan. Nariyan ang likas na laman na nagiging sanhi ng pagkakasala at sinusunod ng mga makamundong kasalanan sa ating laman. May paglalaban sa pagitan ng panlabas at panloob ng pagkatao at ang dating pagkatao at ang bagong pagkatao. Anong dapat natin gawin? Lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin at binibigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Mga kapatid, kapag kailangan mamili, pakiusap, mamili po kayo ayon sa kalooban ng Espiritu Santo at kapag lumakad kayo, pakiusap, sumunod at magpasakop kayo sa kanyang kalooban. Pakiusap, pagpasakop kayo sa kalooban ng Espiritu Santo upang inyong makontrol ang pagnanasa ng laman. Kailangan po natin na sumunod at magpasakop ayon sa kanyang kalooban. Dako po tayo sa Galatia chapter 5 verse 18. Malapit na pong matapos. Basahin natin sa verse 18, Galatia chapter 5. Subalit kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Dito, kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu. Kung tayo pinapangunahan ng Espiritu Santo sa ating buhay, kayo wala sa ilalim ng kautusan. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, nang tayo naligtas, tayo napalaya sa katulan ng kautusan na umahatol sa kasalanan. Sa makatuwid, sapagkat si Jesus ang hinatulan ng kautusan sa halip na tayo at tinubos ang lahat nating kasalanan at naging malaya sa kahatulan ng kautusan. Nang tayo naligtas, tayo naging malaya. Gayunpaman, dito, wala kayo sa ilalim ng kautusan. Anong ibig sabihin nito? Ito'y nangangahulugan na sa susunod na kwento. Nang tayo naligtas, napalaya tayo sa katulan ng kautusan. Ngunit, kung hindi tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, kung hindi tayo ginagabay ng Espiritu Santo at kung tayo namumuhay ayon sa kalooban ng ating laman, ano po ang magiging problema? Mararamdaman natin ang paghahatol sa ating konsensya. Tama po ba? Ang ating puso ay walang kapayapaan dahil ito'y namumuhay na salunga sa salita. May kirot sa ating puso, may paglalaban, may paghatol sa aking espiritu. Gayunpaman, kung tayo nabubuhay ayon sa gabay ng Espiritu Santo, tayo magiging malaya sa kahatulan ng puso. Ito ay isa sa Roma chapter 7 at 8.
Kung tayo nabubuhay ayon sa gabay ng Espiritu Santo, tayo nagiging malaya sa katulan ng ating puso. Ito po yung nakalagay sa Roma chapter 7 at 8. Tingnan po natin. Roma chapter 7. Bagaman ligtas na tayo, kung tayo nabubuhay sa kasalanan, magkakaroon ng kaguluhan at kirot. Roma chapter 7 verse 20 hanggang 24. Basahin natin. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ang hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga, natagpuan ko sa isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Subalit nakikita ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikibaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Ako'y binibiyag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Sabi sa verse 24, kahabag-abagak na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito may kamatayan? Si Pablo ay nagkaroon ng ganitong klaseng patotoo. Bagaman niyang nais mabuhay na mabuti pagkatapos ng kaligtasan, ngunit napansin niya na mayroon pa rin kasalanan na lumalabas. Kaya nga, ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kahabag-abag na tao ako, sino magliligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayan? Hindi ito sa impyerno. Sino magliligtas sa akin mula sa katawan ng kamatayan? Ibig sabihin, pagkatapos ng kaligtasan ni Pablo, bagaman nais siyang magtagumpay laban sa kasalanan, naunawaan niya na hindi ito madali. Kaya may kahatulan. Kahit na tayo napalaya mula sa kahatulan ng kautusan, ngunit naroon pa rin ang sakit o kirot sa ating puso dahil sa kasalanan. Paano natin ito malalampasan? Roma chapter 1 verse 8. Sabi dito, ngayon wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo. Huwag kayong lumakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa King James Version, sa kanila na kay Kristo na lumalakad hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Kaya nga, wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo. Sa verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa verse 2, basahin natin sa Roma chapter 8 verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa sandaling naligtas tayo napalaya mula sa paghuhukom, impyerno at kasalanan. Pagkatapos tayo nabuhay sa ilalim ng gabay at tulong ng Espiritu Santo, tayo ganap na napalaya mula sa kahatulan ng budhi at kahatulan sa ating puso. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang iglesia ay ang lugar kung saan kumikilos ang Espiritu ng buhay. Ang Espiritu Santo ay nananatili sa iglesia bilang ulo. Kung ako'y nanatiling konektado sa Kanya, patuloy na matatanggap ang supply ng buhay, ako'y napalaya mula sa kahatulan ng konsensya. Tingnan po natin, Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23. Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23, basahin natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Dito, ang bunga ng Espiritu, ibig sabihin kapag lumalakad tayo sa Espiritu at gabay ng Espiritu, ito'y magiging realidad. Mamumunga tayo ng bunga ng Espiritu. Siyam po sila, tama po ba? Ngunit sa salitang bunga ay singular, pang-isahan lamang. Ngunit walang duda na ito'y tumutukoy sa siyam na partikular na katangian. Bunga ay singular. Gaya ng isang kumpol ng ubas, mayroong maraming individual na ubas. Ibig sabihin nito, kahit na mayroong siyam na magkakaibang katangian, sila iisa lamang. Mga kapatid, tungkol sa siyam na bunga ng Espiritu Santo sa unang Korinto chapter 12, ang ilan ay makakatanggap niyon, samantalang ang ilan ay hindi. Sa ibang salita, ipinagkakaloob ng Diyos ang iba't ibang kaloob sa bawat tao ayon sa kanilang pananampalataya at mga talento. Gayunpaman, lahat ng Kristiyano ay dapat magkaroon nitong siyam na bunga ng Espiritu Santo. Bagaman sila'y siyam, sila'y nagpapatungkol sa iisa. Kung ikaw ay mabubuhay sa ilalim ng gabay ng Espiritu Santo at susunod sa kanyang pangunguna, ang mga bunga na ito ay natural na mabubuo sa iyo.
Ang mga ito'y panloob na bunga. Bukod dito, kung hahatiin natin ang siyam na ito sa tatlong grupo, ang una ay pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan. Ang mga sumusunod na mga bunga na dapat maipakita sa iyong relasyon sa Diyos. Sa kasunod, pagtitiyaga, kagandaang loob at kabutihan. Ang mga bunga na dapat maging bunga sa ating relasyon sa iba. Pagkatapos, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Ang mga katangian na dapat mabuos sa loob ng ating mga sarili. Kaya suriing mabuti ang kahulugan ng wastong pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi sapat na magtuon lamang sa relasyon sa Diyos, sapagkat isang taong may tamang relasyon sa Diyos ay magkakaroon din ng tamang relasyon sa kanyang mga kapwa at ang kanyang panloob na pagkatao ay magiging maayos na lalago. Itinuturo nito sa atin ang isang normal at tamang espiritual na buhay na yaong nagpapanatili ng balansing ito. Kasunod ng pangsyam, basahin natin sa verse 25 hanggang 26. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patubay ng Espiritu. Huwag tayo maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Dito, kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ang Espiritu Santo ay dumating. Tama po ba? Natural. Tayo nabubuhay sa ilalim ng gabay ng Espiritu Santo. Pagkatapos, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Ang salitang lumakad dito ay nangangahulugang magpatuloy ng diretso nang hindi lumilihis. Ang buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay nangangahulugang patuloy na pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Ito rin ay nagpapatungkol sa aktibong pagsunod sa kalooban ng Espiritu Santo. Kung ang Espiritu ay nasa atin, tunay nating natatanggap ang kanyang paggabay, kailangan nating lumakad ayon sa Espiritu. Dapat maging aktibo, dapat tuloy-tuloy. Kung mabubuhay tayo sa ganitong buhay, hindi tayo magiging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Hindi tayo maghahanap ng walang kabuluhang kaluwalhatian. Anong uri ng kaluwalhatian ang ating hahanapin? Tayo namumuhay na hinahanap ang kaluwalhatian ng Diyos. At sa pangsampu, sa Galatia chapter 6 verse 7 hanggang 8. Sa Galatia chapter 6 verse 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit na nag-aasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Inakala mo bang hahayaan ng Diyos na lokohin ng mga tao ang kanyang sarili? Tingnan mo. Kung mag-aasik ka para sa laman at susubukang umani ng mga bagay para sa Espiritu, iyan ang paghamak sa Diyos. Ginagawa nitong katatawanan ang Diyos. Mga kapatid, tingnan po ninyo ang itinatag ng Diyos na kautosan sa mundong ito. Tiyak na aanihin ang iyong inihasik. Aani ka ng beans kung ang iyong itinanim ay mga beans. Aani ka ng red beans kung ang iyong itinanim ay red beans. Lahat ng tao ay nag-aasik ng mga bagay-bagay bago lisanin ang mundong ito. Kahit na ang mga hindi ligtas ay nag-aasik din. Gayon din ang mga ligtas ay nag-aasik din. Ngunit ang punto ay kahit sa mga ligtas na, may dalawang uri ng tao. Sa mga ligtas na, may mga nag-aasik para sa laman at may mga nag-aasik para sa Espiritu. Kung mag-aasik ka para sa laman, naaani ka ng kasiraan, nangahulugan na wala kang aanihin. Subalit na nag-aasik sa Espiritu, mula sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Nangahulugan itong sa huli, aanihin mo ang walang hanggan at perpekto. Mga kapatid, para saan tayo dapat magasig? Ang pagpapakita ng pagmamahal at paggawa ng mabuting gawa para sa mga kapatid ay ang pag-aasik. Ang pagliligtas sa mga nawawalang kaluluwa ay ang pag-aasik, di po ba? Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay pag-aasik. Tayo nasa isang paglalakbay ng pag-aasik. Dapat tayo maghasik. Patuloy tayo maghasik ngayon. Bukas, araw-araw, hanggang sa humarap tayo sa Panginoon. Higit sa lahat, dapat nating tunay na anihin ang bunga ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya nga, dapat tayo maghasik. May mga retreats po tayo, di po ba? Dapat tayo maghasik para sa kapakanan ng mga dadali natin sa retreat. Meron din tayo mga Grand Bible Seminar, di po ba? Dapat nating ihasik ang ating binhi para sa Grand Bible Seminar. Kung tayo mag-aasik, aani tayo ng mga walang hanggang gantimpala. Kaya nga sinabi, kung may dalawang pangunahing tema sa mga taga-Galacia, ang una ay pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang pangalawa ay ang nagligtas.
Ang mga naligtas ay dapat mamuhay sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo. Ano ang buhay na ginabay ng Espiritu Santo? Kapag kayo sumampalataya, ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo. Ito ang pangakong Espiritu Santo. At dahil ang Espiritong Santong ito ay pinangakong Espiritu ng Anak, binibigyan niya tayo ng kakayahang makibahagi sa malalim na pakikisama at pakikisa sa Ama. Dahil natanggap natin ang Espiritu Santo at bilang pagmamayari ng Panginoon, hindi natin maiiwasan ang pag-uusig mula sa mga ipinanganak sa laman. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa mga naligtas at ang Espiritu Santo ay nagpapalago sa ating pananampalataya, nagpapalakas sa ating pag-asa, gumagawa sa ating na mamuhay na may pananampalataya na aktibo sa pag-ibig. Bukod pa rito, kapag tayo lumalakad sa Espiritu, nagagawa nating kontrolin ang pagnanasa sa laman. Hindi tayo hinahatulan ng ating puso. Nagbubunga tayo ng bunga ng Espiritu. Nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at tunay na mamumuhay sa isang buhay na nag-aasik. Ipiniliwanag ng Galacia kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa Espiritu ng detalyado. Iniikayat ko kayo na suriin ito ng mas malalim at pagnilayan ito. Panalangin ako para sa inyo. Manalangin na po tayo. Maraming salamat po o Diyos. Salamat sa iyong pagliligtas at pagbibigay ng Espiritu Santo at ng mismong buhay ng Diyos upang kami ay maging mga bagong nilalang at mamuhay ng panibagong buhay. Pakiusap, gabayan at tulungan mo po kami sa natitirang bahagi ng aming buhay. Naway maging makabuluhan ng aming buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo na naghahatid ng kaluwalhatian sa iyo. At upang kapag humarap kami sa iyo, ay umani kami ng buhay na walang hanggan. Pakiusap, hawakan mo po ang bawat isa sa amin at gamitin kami sa makamuluhang paraan. Samahan mo po si Pastor Riohan at ang kanyang team habang naglilingkod sila sa mission trip sa Japan. Tulungan mo po silang maisakatuparan ang iyong kalooban at panatiliin silang malusog hanggang sa kanilang pagbabalik. At samahan mo po ang bawat misyonaryo na naglilingkod sa ibang bansa. Ipinagkakatiwala namin ang buong buhay namin sa iyo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.